Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Every time na nagtitrim tayo ng mga bougainvillea natin, nakakakuha tayo ng malalaki, magaganda at healthy na mga sanga na pwedeng gawing cuttings for propagation. And itong mga cuttings na ito ay pwedeng maging kasing ganda ng mother plant niya pag marating na niya ang maturity level na mag-flower. Pero hindi natin maiiwasan na makatrim tayo ng mga maliliit na mga cuttings na pwedeng maging sayang dahil ito ay top rare or maging magandang variety ito. Kaya naman for today's episode, ang ating gagawin ay magtatry akong mag-propagate ng mga cuttings na maliliit galing sa trimming ko ng ilan sa mga bougainvillea varieties dito sa mini garden. Kaya naman tara at samahan mo akong magtanim ng mga maliliit na cuttings and tingnan natin kung magiging successful ba ito or hindi. Here with me are the cuttings na maliliit at hindi ganon kahaba. Around 3 inches lang siguro ang mga ito and magagandang varieties pa naman ang mga ito. Tapos wala pa akong na-propagate ni isa sa mga ito, meaning nag-iisang pot lang ang variety na meron dito sa aking garden. And by the way, yung varieties pala na ito ay sina Greenleaf Aura na isa sa mga top rare din ngayon and Golden Bijoges naman yung payat na cuttings. Introduction muna tayo sa mga varieties na model natin. Unahin na natin si Greenleaf Aura. Gaya ng nabanggit ko kanina, isa siya sa top rare ngayon and parang last year siya lumabas. Ang isa sa distinct kay Aura is yung dahon niya na maliit na pabilog. Unlike sa ibang varieties na patulis, pahaba at malalaki yung mga dahon niya. Itong si Aura, ang kulay ng dahon niya ay kulay purple and cute yung mga bracts niya. Para siyang mini purple and mini formosa kung hihahantulad sa ibang varieties. And I am not sure if masipag din mag-flower itong si Aura. And tapos guys, may lumabas na din palang golden version ni Aura and tinawag siyang Golden Aura. And luckily, meron akong Golden Aura na rooted and medyo maliit pa na nabili ko kay Madam Jean Peralta. And yung price naman ng Aura ngayon for both Greenleaf and Golden ay nasa 250 to 400 pesos pag rooted and I am not sure if grafted kung anong presyo niya. Ang next naman natin ay si Golden Bijoges. Itong si Golden Bijoges ko ay rooted din na maliit. Ang ganda nito pag nag-flower and yung kulay ng kanyang bracts ay parang pinkish to orange ganon. Tapos samahan mo pa ng golden na dahon ay grabe mga mi, ang ganda. Ang napansin ko kay Golden Bijoges and even yung green leaf niya ay maganda siyang nakagraft. And yung latest sa kanya at kakalabas lang ay yung variegated version niya na tatawaging variegated Bijoges na sobrang pricey pa until now. Kasi bagong-bago siya, mainit-init pa. Diba guys, pag nagtatanim tayo ng mga cuttings ay usually nasa 7 to 8 inches ang haba para sakto sana pag binaon sa lupa. Yan naman kasi yung ideal na haba ng cuttings for propagation. Pero itong cuttings na gagamitin ko ay nasa 3 inches lang gaya ng sabi ko earlier. Ang mangyayari ay hindi ganun kalalim yung pagkakabaon sa kanya kasi maigsi lang ito at sakto lang na matakpan ng lupa. Usually kasi pag nagtatanim ako ng cuttings as in sinasagad ko sa pinakadulo ng plastic cups saka ko didiinan para hindi talaga mauuga and para din maging successful yung propagation ko. And yung mga ganitong size na cuttings, ang dami kong ganito na natatapon lang and bakit nga ba now ko lang naisip na itry itanim ang mga ito through the ICU method. Dapat guys sa ganitong mga cuttings na maliliit, ICU talaga ang dapat gawin kasi pag itinusok mo ito ng walang cover, for sure mamamatay yan real quick. And uulitin ko na din yung paggamit ko ng plastic cups ay walang butas dahil ito ay subok na and ginawa na din ito ng mga propagators na business ang pagbubougainvillea. Tapos syempre, pag may plastic cups, dapat meron ding potting soil na version 1 na gamit ko which is for propagation. Na ang ingredients ay good garden soil, ipa ng palay,
coco peat and carbonized rice hull. Kasi may 2 versions ako ng potting mix, which is version 1 for propagation and version 2 for repotting naman. At bago tayo magpatuloy and habang tayo'y nagtatanim ng mga maliliit na cuttings and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko, gaya ngayon about bougainvillea propagation ng mga small cuttings. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po, at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. In my past videos, ang dami ko na ding na-propagate na mga cuttings, and mostly ang mga yon ay talbos. Mas madali kasing buhayin ang talbos kesa sa mga ibang sanga. And may video ako nito kung paano ako nagtanim ng mga talbos gamit ang ICU method. And madami na ding akong varieties ang napabuhay gamit ang talbos, tulad na lamang ni Sakura Belacan, Variegated Brisa Magenta, and soon, ipapakita ko sa inyo yung update video naman ni Buttercup and Golden Hat Romandawi. And itong Sinaura and Golden Bijoches ay mga talbos lang din sila, yun nga lang maiiksing talbos. Try ko lang yung luck ko na buhayin sila. Ang downside lang talaga sa pag-propagate ng cuttings through the ICU method ay yung tagal bago maging ganap na bougainvillea. Meaning yung maturity level ba, ang tagal bago ma-reach, and it will take almost 6 months. From propagation na 3 to 4 weeks bago magkaugat, then 2 weeks na pagpapasingaw, tapos palalakihin mo yan ng 2 months or more, ganun kahaba. Unlike sa grafting na after 2 weeks mabubuhay na, then papasingawan mo na lang ng 1 week. After that, dire-diretso na ang paglaki. And bakit nga ba ganun pag grafted, diba? Ang bilis-bilis lumaki at ang bilis-bilis humaba ang mga sanga kesa sa mga rooted galing sa ICU method. Remember guys, yung video ko na nagrepat ako ng aking bougainvillea gamit ang sako. Dito sa video na ito, ang pinaka main purpose naman talaga is makagawa tayo ng rootstock. Diba? Kung gusto nyo magkaroon ng rootstock, gumamit kayo ng mga malalaking paso tulad ng sako or anything. Or pwede nyo din naman i-direct sila sa lupa. At dahil ang main purpose talaga nito is magkaroon tayo ng exotic na roots or exotic na rootstock. And ito ay sikat ngayon, and ipapakita ko naman sa inyo yung update sa kanya after 1 month since na itanim ko sila. And there, ito na sila ngayon, and naging maganda na sila at humaba na ang kanyang mga sanga. May mga nakikita ako sa social media na nag-import talaga sila ng mga exotic na rootstock sa ibang bansa. And sa Vietnam ata yon. And for sure, pricey ang mga ito kasi sobrang gaganda naman kasi talaga ng mga rootstock na yon. Well, sa time and effort naman kasi na nilaan nila bago mapalaki ang mga ito ay sobra-sobra. And pero guys, sa mismong garden nyo ay pwede naman kayong gumawa or magkaroon ng exotic na rootstock, and ang pipiliin nyo lang na variety ay yung 21J series. Kasi sila talaga yung magandang RS for grafting, and sila din yung mabilis lumaki at tumaba. And itong mga itinanim ko ay aabutin pa ng 2 years bago maging ganap na magandang RS. And by the way, hindi 21J variety ang mga ito, but rather Chitra varieties. Bala ko din naman magtanim ng 21J series for rootstocking in the future. Kasi ang mahal ng mga RS ngayon nakatumbas ng isang top rare variety. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching, at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye bye!